What's up mga katropa? Day 2 ng aming gala dito sa Osaka. Dito tayo sa may Nakazaki-cho. Medyo sarado pa yung mga store. Parang yung iba mga 1 PM pa yata magbubukas. Pero nakapag-coffee shop na kami Cafe Bonico. na puro foreigner. 4.9 stars sa Google Maps. Ang kailangan natin doon is bacon egg sandwich, sa cappuccino, and apple juice. We tried yung banana bread nila doon, which is super crunchy. Correct. Toasty. Correct. Toasty. Maliban dito sa pag-iikot sa Nakazakicho, pupunta pa kami ng National Museum of Art, Railway Forgotten Market, at saka Yodoyabashi. Now, let's explore Nakazaki-cho. And then, baka may makita tayo mga hidden gems. And more coffee, more caffeine for today. Let's go! We're back! Sa ano? Sa train. Sa train. And as performative days, pumunta rin tayo ng dalawang museum, Nakanoshima Museum of Art and National Museum of Art sa Osaka. And after ng museum, pumunta rin kami sa dalawang hidden gems sa Osaka. First is yung Railway Forgotten Market, kung saan nabibili yung mga nakalimutan daw ng mga passengers sa train, ng mga gamit. And lastly is sa Yodoyabashi building. Free observation deck. Meron din sa coffee shop na pwedeng tambayan doon. Ang Skytrax. Yeah. For our third day, ang una namin sa itinerary namin, i-try ang Yakiniku Rikimaru. Nag-open siya ng 11:30 AM. Mabuti na lang una kami sa pila. Kaya naupuan namin ang view ng iconic street ng Dotonbori. Sa ilang kumpulan. At since nga nasa Dotonbori na tayo, pinuntahan na rin namin or sinubukan na rin namin ang trending ride sa Don Quixote, ang Giant Ferris Wheel Ebisu Tower. It's turning! It's turning! Wow! Okay, so simple ko pala. Sa may harang. Okay. So here's our view. Is it a tourist trap? I don't think so. Wow. He has a strong opinion. Yeah, kasi maliban sa foreigners, may mga locals din na gusto sumakay dito. Tsaka maganda naman. Okay. Ako po na-appreciate nyo. Ayan siya. Siyempre, as Pokemon fans, sinundan na namin ang pagbisita sa Pokemon Center sa Daimaru. Hug him.
Capping off the day, we made sure i-visit ang isa sa pinaka-iconic tower sa Osaka, ang Chutenkaku. Hindi na kami umakyat dun sa may observation deck, pero we tried yung slide. It was so exciting. $1,100 yan isa. Son, face tower. And for our fourth day, last day namin sa Osaka, medyo malayo-layong lakaran na siya. Ang pinuntahan namin ay ang isa pang famous tower sa Osaka, ang PL Peace Tower. Very futuristic, very different. When I come home, I see you peeking through. I see rainbows on the wall, saying hi. And that concludes our Osaka trip. 4 days in Osaka. Pero hindi pa dyan natatapos ang aming Japan adventure dahil on our next video, ipapakita naman namin ang mga kaganapan sa Nara Prefecture. Magda-transfer tayo sa Deer. Don't forget to like and subscribe and see you on our next video.